Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:10. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. 14 milyon pesos na utang kan mga ahensya sa OP na flag kan COA. Hahasog na kan Malacanang. Duwa pang kongresista na pigpangaranan kan mag-agom na diskaya, naghagad nin executive session sa ICI. Sa iba pang pamayo kan mga bareta, Presidente Ferdinand Marcos Jr. mayong pagkaaram sa pagsuspendir kan Kamara kay Representative Barzaga. Palasyo Malacanang inasigurar na antes magpasko, makukulong na ang mga embwelto sa flood control scam, kabali ang mga pigko-konsiderar na big fish. Department of Energy, DSWD, asin man ARC, malansar nin 100% diskwento sa kuryente para sa mga benepisyaryo kan 4Ps. Sa lado lokal, 680,000 pesos na kantidad ng shabu nasabat sa Baaw Drug Bust, suspect arestado. Governor Henry Villafuerte formal nang nagsumpa bilang RPOC Chair. Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon LPA sa sirangan kan Pilipinas, piglalauman na magiging enot na bagyo ngunya na Disyembre. Sa lado o sa luwas ka nasyon, US plano man na magpautob nin travel ban sa mga nasyon na nagdadara nin krimen. At yan ang detalles. Ngunyan sa detalles nakita kan mga bareta, inasigurarkan Palasyo Malacanang na pigatrabaho na kan Office of the President ang pagsingil sa mga ahensya na may utang para sa gastos sa foreign trips kan Presidente pon 2022 hasta kan taon 2024. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpadara na ang OP kan demand letters kan Abril asin Mayo matapos maaraman ang kan komisyon o kan COA na igwanin 14.4 milyon pesos pang mga dai na babayadan. Nasa sobrang 7.8 milyon pesos o kaya 55% ang nakolekta na, mantang sobra pang o higot man na pigbabantayan ang natatadang kantidad sa bulanan na monitoring asan palagos na follow-up. Dagdag pa ni Castro, pig-abunuhan mo na kan Office of the President ang nagkapirang gastuson kan haros na 20 ahensya na kaibahan sa biyahe kan Presidente sa 11 nasyon na ordinaryong arrangement kun interagency and delegasyon. Obligado man subot ang mga ahensyang ini na mag-reimburse. Piglinaw ni Castro na na-delay ang bayaran, linuli man sa legal as in audit process kan mga ahensya alagad dagos ang pagsingil as in pagpaliwanag na pigahagad sa mga dai pa man nakakasettle kan sa indang obligasyon. Mientras tanto, maatubang sa Independent Commission for Infrastructure ang duwang kongresista nakabali sa sinabit kan mag-agom na diskaya sa nasubuot na karesibi kan kickback sa mga flood control projects. Kabali na digdi in the Pasig City Lone District Representative Roman Romulo asin Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Anas naghagad kan executive session o closed door hearing ang duwang legislador na kabali kan pagpuon kan live streaming kan ICI kasuudma. Mientras tanto, mayo pang ipigabababa na schedule ang komisyon kuno arin maatubang sinda House Majority Leader as in Presidential Son Sandro Marcos as in Davao Representative Paulo Polong Duterte sa opisina kan ICI. Ini kasunod naman kan kagustuhan kan duwang lado na magtabang sa investigasyon dapit sa manomaliya as in irregularidad sa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno. Magirumduman na nasa bit si Presidential Son Sandro Marcos matapos mapaduman subuot sa sayang distrito ang pinakadahulang parte
kan allocable funds na nasa 15.8 bilyon pesos, mantang an iba nakaresibi sana ni 1 billion pesos hasta sa 10 billion pesos. Ilabyog niya to mga bareta sa lado lokal, mga badyaw sa sentro Canaga, nagdadakol ngunya na haranina an Pasko. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Nagrarani na ang Pasko asin mati-mati na huli sa mga nahiling na mga parol, Christmas lights asin magagayon na Christmas tree. Apwera sa makukulor na dekorasyon. Maririsaman ang pagdakol kan mga badyaw na nanlilimo sa mataong lugar hindi sa syudad. Sigon sa CSWD o sindaan marisibing frontliner para marescue ang mga ini asin maibalik sa endang pinaghalian. Sigon kay Assistant Head Evangeline Manalo, nakatahan subot na paulio ng mga badyaw sa maabot pang Disyembre 6, katuwang ang SWMO na iyo umadara sa paagi ng truck na gagamitol para sa transportasyon. Nakipag-ulay na sinda o ana CSWD o sa mga munisipalidad kung saan naghahali ang mga badyaw para masiguro na dahil na inimaging problema kan syudad o nang nagkukuno na mga ini sa perang lugar igdi sa syudad Canaga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Bultantan mga bareta sa lado nasyonal. Kiriil na pigapahimutikan ni House Committee on Ethics and Privileges Chairman as in 4-piece party list Representative JC Abalos na huring-huding sana na pwedeng ipig-impluensyahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kan Kamara na suspenderon sa laog ni 60 Diaz si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sigon kay Abalos, may mga basihan ang komite sa rekomendasyon na suspenderon si Barzaga asin mayong pagkaaram ang presidente. Kabali sa pigsabi ni Abalos, ang tulong grounds kan suspensyon kay Barzaga iyo ang pagbalgar sa House Rules siling man ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees asin an conduct and becoming of a House member. Malinaw sigon kay Abalos na may mga pigbalgar na patakaran si Barzaga kaya inipig padusahan kan Kamara asin bakong para patuninungon sa pagtuyaw o pagbatikos kay Presidente Marcos. Miandras tanto pigkalampaggan Malacanang Kongreso na rikasan ang trabaho sa 2026 national budget para dai ini mapuli sa reenacted budget. Sigon Kipalas Press Officer Claire Castro, habo ining mangyari ni Presidente Marcos, ninulita maaabala ang mga programa kan gobyerno sa balyo kan abalang darakan kasulo sa edipisyo kan Senado. Sinabi ni Senator Win Gatchalian na nasa tamang direksyon pa man giraray ang dalagan kan budget deliberation. Presente ng pigapakaray kan Senado ang mga amyenda antes ang nakatalaan na ikatulong pagbasa sa Disyembre 9. Oras na matapos ini, may sarong simana na sana ang Senado para planchahon ang gabos na dokumento antes na itabla sa Bicameral Conference Committee kay bahan man ang Kamara para sa pinal na bersyon ka national budget para sa taon 2026. Iguana kitang 20 minutos makalisan alas 12 sa mga dugang pangbareta. Nagrangkada na ang period of amendments kan Senado para sa propesong 2026 national budget. Sa pagbubukas kan period of amendments, tulos na pagkwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Cayetano anday pagkakaigwakan committee amendments kan budget bill. Sinabi ni Cayetano na dapat nagkaigwanin amyenda sa committee reports matapos ang sa indang mga naging rekomendasyon sa ginibong interpelasyon kan mga nakalihis na aldaw. Paliwanag man ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian ang committee report na ninda ang maserbing committee amendments asin ang gigibunin dangunyan iyo ang paglatag kan individual amendments o ang kanya-kanyang propestong pagabago kan lambang senador. Dinagdag pa ni Gatchalian, nagkaigwanan ng technical working group kung saan pig-considerar asin pig-adala na ang mga propestong amyenda kan mga government agencies siring man mga senador. Sa iba pang pagpadagos kan mga bareta, pigpatanidan kan Kamara si Cavite Representative Kiko Barzaga na maaatubang sa mas magabat na kapadusahan
kundi hinali ang malisyosong pag-atake kontra sa gobyerno asin mga bastos na social media post kaini. Sigon kay House Committee on Ethics and Special Privileges Chairperson Representative JC Abalos, matapos patawanin si Sintadiyas na pagkakasuspender si Barsaga, pigsugo man ini natanggalon ang sa iyang nakakapanraot, malisyoso asin mga bastos na social media post sa laog nin 24 oras sa boto na 249, 5 asin 11 sa plenaryo kan Lunes na aprobaran ang rekomendasyon kan Ethics Committee na suspender si Barsaga. Maski nga inako ni Barsaga ang desisyon, sinabi kan kampo kaini na ang mga ipig-post kan Neophyte Solon nasa rendung kan libridong pagpahayag as an oversight na obligasyon kan si isayman na legislador. Pigrason ni Barsaga na dapat subuot na manimbag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga namamanuaan sa mahiwasan na korupsyon sa flood control projects kung saan inisubuot ang promotor. Nasa 24 social media post ang ipigpatanggal kay Barsaga. Siring Monday, marama ni Abalos kung anong oras na kung ano ang mas magabat na padusa ang pwedeng atubangon ni Barsaga. Sa iba pang mga dugang na bareta, inasigurarkan Palasyo Malacañang na aaresto na sa mga masunod na aldaw ang darakulang mga personalidad na embwelto sa pagmalgastar nin pundo kan gobyerno para sa mga flood control projects. Kasunod kan na promesa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. antes magpasko, igwada ang makukulong na mga personalidad na embwelto sa flood control scam. Kaibahan na digdi ang mga big fish. Sigun ki PCO Secretary Dave Gomez, masaangat pa nin mga kadagdagan na kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan kasunod man kanainot ng kasong ipigsaangat kaini kanakalis sa Nobyembre 18 kontra kidating ako Bicol Party List Representative Saldico asin 15 iba pa katakod kan substandard na flood control projects duman sa Oriental Mindoro. Siyam na sinabi ni Gomez na mga akusado na arestar na pigdara na Sandigan Bayan mantang siku asin anumpang akusado mantinidong at large asin pighahasog kan mga pulis. Alagad inasigurar ni Gomez may mga kaso pang isasaangat sa mga masunod na aldaw asin sigurado nasubot na kaibahan na digdi ang mga darakulang sira na mapasko sa mga kulungan arog kan promesa kan presidente. Sa iba pang mga bareta ng apudan, si FPJ Panday, Bayanihan Party List Representative Brian Poe, nakaibahan na o na ipasar ang House Bill 2196 o ang Food Waste Reduction Act na maut inaan ang numero kan pamilyang nakakamati kanan voluntary hunger mantang dakulang kantidad ning kakanon ang pwedeng kakanon asin ipig-aapon sa naoral daw. Sinabi ni Po na ang datos kan Social Weather Station na nagasabing haros saro sa lambang 5 pamilyang Pilipino ang nakakamati nin gutom. Sinabi kaini na sarong moral outrage ang pag-apon nin kakanon sa propesto pigusugo ang food manufacturers, supermarkets, mga restaurants, hotel, asin culinary schools na isuway, asin idonar ang sa indang edible surplus sa accredited food banks na maagi sa inspeksyon kan health officials antes na ipanao sa mga lokal na gobyerno asin man LGU o sa DSWD. Makrear ng sistema ang mga LGU para i-recycle ang dai na makakakan na food waste bilang compost asin man o tangarig dang mainaan ang basura asin makatabang sa agrikultura. Sarong importanteng probisyon ang pagtaunin proteksyon kan mga establishmentong madonar tangarig dai man manimbag kun maray na naipasa ang kakanon sa food banks. Sarong lakdang na sinabi ni Po bilang liabe sa paghali kan takot sa donation. Tinawandoon ni Po na ang propesto para ini sa responsabling paggamit kan yaman ka nasyon. Sinabi pa kaini na bako ining partisan issue asin bako man na human issue asin sabay na hinagad nagibuhon da ang dalan ang sobrang kakanon tangarig mapakusog ang komunidad ilangkaw ang dignidad kan mga Pinoy. Oreng barata kita sa lado nasyonal, pig-anunsyar kan Department of Energy, kaibahan ang DSWD, asin man ang Energy Regulatory Commission na sa indang pinaparikas na ang pag-finalize kan polisiya na mataunin na waiver kan kuryente para sa mga kwalipikadong low-income households na nagkokonsumo sana
nin 50 kilowatt hours o mas hababa kada bulan. Sigon sa bagong guidelines, piglalauman na antes magpasko, magkakaigwanin 100% lifeline rate discount ang mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program na dahil na kinakaipuhan pang mag-apply sa mga opisina kan utility. Dahil sa presente, kinakaipuhan pa kan mga 4-piece beneficiary na magpasiring sa indang electric cooperatives tangarig mag-apply para sa lifeline rate sa nagiging rason kan hababang numero kan mga aplikante ninhuli sa problema sa plete. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin, mawat kan gobyerno na halion ang mga ulang asin gibo na mas madali o pasil ang proseso para sa mga low income na konsumidor. Sa lindong pa kan bagong polisiya, magkakaigwaman in data sharing agreements ang DOE, DSWDs and electric cooperatives tangarig automatikong ma-verify ang mga benepisyaryo kan 4-piece asin mako aninda ang lifeline rate discount asin kung an sa indang konsumo dahil malang kaw sa 50 kilowatt hour kada bulan. Piglalauman kan DON may sasali ang mga bagong polisiya andas man magpasko asin ang benepisyaryo makikinabang gikan o puon sa zero billing system na dahil nakaipuhan pang mag-submit nin mga dokumento. Siring man piglinaw ni Garin na ang mga benepisyaryo dahil nakarehestro sa indang sadiring pangaran sa electric meter dahil man pwedeng mag-agi sa verification process. Bareta na kitang uniyan sa lado lokal, gadan ang sarong 52 anyos na bus driver matapos atakihon sa puso mantang nagmamaneho kasubagong aga sa barangay Sipi, Daraga, Albay. Nagsalpok sa sarong konkretong poste ang bus matapos mawaranin kontrol ang tsoper. Maray na sanat na agapan kan konduktor ang pangyayari asan nagibuhan na mapapundo ang bus. Ipigdalagan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang driver alagad pigdeklarang dead on arrival. Salbado man ang 32 na pasahero kan bus na pasiring kuta duman sa Samar. Mientras tanto sa rupang barada sa lado lokal, nagadan ang sarong lalaki matapos mabangga ang sarong pampasahirong bus mantang nagbabalyo lunad kan motor sa kalabaan kan Rolando Andaya Highway dyan sa barangay Pinagdapian sa Del Gallego. Base sa investigasyon kan pulis, ang biktima nakalunad sa sarong pulang Rusi motorcycle na mayong plaka na nagbabalyo pasirin sa sitio Siding kan mabangga ini kan sarong Alps Public Utility Bus. Ang bus pigmamaneho kan sarong 52 anyos na lalaki gikan sa San Pedro, Laguna na nagabiyahe puon sa Gubat, Sorsogon, pasiring duman sa Tagkawayan, Quezon. Ninuli sa tindikan na danyos na sinapo, tulos na ipigdalagan kan Del Gallego MDRRMO ang biktima sa Maria Eleazar General Hospital sa Tagkawayan, Quezon, alagad pigdeklarang dead on arrival kan doktor. Matapos ang insidente, nagdulag ang driver o ang bus driver alagad day nahaloy. Nagsurrender man sa naini sa Tagkawayan Municipal Police Station sa Lendungkan, Quezon, PPO. Parehas na lunad o ang parehas na bihikulo nagsapo nin danyos presenteng pig-a-assess na kan mga otoridad. Padagos man ang investigasyon kan Del Gallego Police Station, ang motorsiklo nasa kustodiya na kan mga opisyal kan Barangay Pinagdapian, mantang ang bus yaon man duman sa Del Gallego Municipal Police Station para sa nadadapat na disposisyon. Sa iba pang bareta, pigkakalkulong 680,000 pesos na kantidad kan tutubudan na Shabu ang nasamsamantang na-arestar ang sarong midbid na drug personality sa ikinasar na operasyon kan pulis sa barangay San Juan, Lunes na maagahon. Bandang alas 3 ning amay, nagkondusir kan anti-illegal drug operation ang Baaw Municipal Police Station, katuwang ang PIDEA Camarines Sur, tangarig ipautob ang sarong search warrant kontra sa suspect na namidbid na si Kuding, 43 anyos na dati nang naarestar sa pagbalgar sa Republic Act 9165. Sa laog kan kwarto kan suspect, nadiskubre kan mga operatiba ang nagkapirang sachet kan pigtutubudan Shabu na pigkakalkulong 100 gramos kay bahan na nibapang heat-sealed sachets asin sarong digital weighing scale asin manaylain na drug paraphernalia. Nakadokumento ang gabos asin nakumpeskar na ebidensya asin pigdara na ini sa police station para man sa nadadapat na proseso. Menos tanto ang suspect na sa kustodiya na kan mga otoridad na atubang sa panibagong mga kaso katagod kan illegal na droga. Parembareta sa lado lokal, formal lang nagsumpa si Camarines Sur Governor
Elry Villafuerte bilang bagong Regional Peace and Order Council Chairperson kan Bicol Region matapos siyang piglaag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin pigpanginutan ini ni DILG Secretary John V. Grimulya, Chair ka National Peace and Order Council ang pagsumpa kan gobernador. Sa sayang mensahe tinawan doon ni Villafuerte na udok sa buot niyang pig-ako ang obligasyon na panginutan ang riyon sa pagtulod kan katuninungan, seguridad na ipigpromesa niyang tatawanin atensyon kan gobyerno ang pagmolde kan sarong Bicol na salbadong istalan asin mas may paglaom na pagyaman asin karapat-dapat kan mga pangaturugan. Dinagdag pa kaini na bako sana nindang mantiniron ang katuninungan sa riyon kundi mas pang pahiwason an opa uswagon ang pag-uswag ay dapat na magtinir sa nasa pag-urulay kundi mamatayan kan lambang pamilyang Bicolano. Inasigurar ni Governor Villafuerte na mas pinapusog na koordinasyon kaibahan ang mga uniformed services, national agencies, LGUs, mga komunidad na harig makamtan ang kamauotan na magkaigwa din sarong Salbado asin mas progresibong Bicol Region. Sa iba pang mga bareta sa lado o sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, lauman ang panibagong bagyo ngunya na simana sa kadagatan kan sa tuyang nasyon. Ang low pressure area kaya na presenteng pagbabantayan sa luwas kan Philippine Area of Responsibility, may halangkaw na posibilidad na maging tropical depression sa laog nin 24 oras. Huring nasiripan ng LPA sa distansyang po kumasomenos 1,200 kilometros sirangan ang southeastern Luzon, piglalauman na malaog sa parong niya na Aldao. Kung dagos nang naging bagyo, aapodon ining Wilma, ang masunod sa listahan kan lokal na pangaran kan raot panahon ngunya na taon. Piglalauman na madara inin makusog na pag-uran sa Visayas as in southern Luzon poon Huwebes Disyembre 4. Menos Santo Padagos na makaapektar ang intertropical convergence zone sa norteng Mindanao na marisulta rin na mga pag-uran as in thunderstorms. Sa Luzon man, nagdadanay ang northeast monsoon o amihan na madaranin malipot na huyop ninduros as in man mapanganuron na kalangitan. Pareda na kitang unyan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Nagrekomendar ni Homeland Security Secretary Kristi Noem ang travel ban sa nagkapirang nasyon na nagduduman sa Estados Unidos. Sinabi kaini na sa iyang nakaulay si US President Donald Trump na kung pinaboran ang sinabit ng plano. Mawot kaini para mainaan ang mga nangyayaring krimen sa Estados Unidos na nimbwelto anas mga migrants. Sa mga masunod na aldaw kaya, subuot pig-anunsyar ninda ang mga nasyon na dagos ng pigpangaladan na makalaog sa US. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan to sa pagpaabot ng informasyon sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.